araw na ito? Yun, mapagpalang araw po sa bawat isa. Ako po si Kuya Sandy. Perhaps some of you already knew me. And yun nga, ako si Kuya Sandy. Pwede niyo akong tawagin Kuya Sandy. Ako po ay, ba't dito? Good day to everyone. Ako po si Kuya Sandy. Nandito ngayon sa inyo nagsasalita. Ako ay magbabahagi sa inyo ng mixing life testimony ko. And one thing that I pray and I desire today na ma-encourage ko kayo, ma-inspire ko kayo sa making life testimony. I have a lot of things na may share ko sa inyo from the life that I have before. Ako po si Kuya Sandy na may buhay before na napakagulo. Buhay na walang purpose, buhay na walang direction. Sapagkat walang nag-lead sa akin sa tamang buhay na hindi ko alam before. So, may buhay ako before na marami akong vices, marami akong bisyo. So, may share ko sa inyo mga vices ko before. Ako po yung umiinom ng alak, ako po yung naninigarilyo, ako po yung nambababae, at ako po yung nakapag-take din ng marijuana at isang beses din nakapag-shampoo rin po ako. The life that I have before, masasabi kong magulong buhay, masamang buhay. Buhay na kung saan ay hindi magandang example sa mga taong nakapaligid sa akin at buhay na unang-una sa lahat na narealize ko na hindi ka lugod-lugod sa Diyos. I have a life before na maraming vices, maraming kasalanan talaga, makasalanang buhay dahil wala si Kristo sa buhay. But praise God, dahil ako'y binago ng Panginoon. That's the life that I have before is meaningless dahil ang meaning ng buhay para sa akin ay si Kristo. Okay, so, Kuya Sandy, masasabi mo ba na ang pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo bilang iyong tagapagligtas at bilang iyong sariling Panginoon, ito ba ay ang pinakamahalagang desisyon na ginawa mo sa buong buhay mo? Yes, at bakit? Absolutely. Talagang ang pinakamahalagang buhay ay hindi yung buhay natin dito sa lupa, yung buhay na meron tayo. Ang pinakamahalaga ay ang buhay na pangalawa kung saan pag namatay tayo, dapat alam natin kung saan tayo. So that's the life that I have now. I'm very confident na sabihin na ako'y ligtas because I have Christ in me, in my heart. I praise God, I thank the Lord that He had chose me to be His child and to be His servant. At yun nga, lahat ng buhay ng lahat ng tao ay kulang ng buhay kung wala si Jesucristo. Kaya in order for us to have a meaningful life, sa mga nakakapanood na ito ay si Kristo po ang kaulugan ng buhay. That's why all of the people must have Christ in their lives. Nung ako po'y nag-aral sa Bible School, nung ko masasabi naging serious Christian ako. So, yun nga, nung ako po'y in-encourage ng parents ko at ng pastor ko na mag-aral sa Bible School, doon po nabago yung buhay ko nung nakilala ko si Jesus Christ at doon ko siya, masasabing tinanggap ko siya ng buong puso as my personal Lord and Savior. At unti-unti po yung mga vices ko, yung mga kasalanan ko before na hindi kalugod-lugod sa Diyos, ay tinanggal po ng Panginoon lahat ng yun, kaunti-unti. So, ano man pong buhay meron kayo ngayon, ay walang imposible sa Diyos at kaya po niya kayong baguhin. So, in order for you to have a life-changing, all you need to do is to receive our Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior, gaya po ng naranasan ko. So, Kuya Sandy, ngayon naman ikaw ay nasa Panginoong Jesucristo na, paano mo ma-describe yung buhay mo? So, ma-describe ko yung buhay ko na masasabi ko na lang sa pamilya ko. Kami po ay Christ-centered family na kung saan dahil si Kristo yung naghahari sa pamilya namin. Kami po ay may maayos na buhay, masagana, mapayapa, may pagkakaisa.
ganun din sa sarili ko na meron po akong kapayapaan, meron akong kapanatagan dahil ako'y may sandigan ang ating Panginoong Hesus. At yung buhay na meron ako ngayon ay I can see na nagiging inspirasyon naman at naging encouragement sa mga taong nakakakita sa akin. Dahil hindi na ako namumuhay sa sarili ko, kundi si Kristo na po yung namumuhay sa akin. At kung ng tao ay nagdadaan sa mga pagsubok, nagdadaan sa mga trials, sa mga mabibigat na pasanin sa buhay. At masasabi ko na before, nung ako po'y dumadaan doon, ay hindi ko po siya masasabing kayang-kaya ko. At ako po'y hirap na hirap kung paano ko po harapin yung problema sa buhay. Unlike now na meron akong Jesus Christ, meron akong sandigan, meron akong taga-comfort, meron akong nagbibigay sa akin ng wisdom at naglilid sa akin kung paano ko i-handle yung mga bagay na pinagdadaanan ko sa buhay. So, when you don't have Christ, ay hindi mo alam kung saan ka tutungo, wala kang direction kasi nga walang nililid sa'yo. So, when you have Christ naman, ay alam mo kung saan ka papunta sapagkat inililid ka ng Diyos. And anytime may sandigan ka, may hihingan ka ng tulong. And our God is our very present in times of need, in times of trouble, in times that you are in a circumstance na napakabigat at napakahirap. So, yun yung advantage when you have Jesus Christ in your heart. Magkaroon ka man ng buhay, magkaroon ka man ng lahat ng bagay sa iyong buhay. Anything, lahat ng achievements, lahat ng mga success in life, magkaroon ka man ng lahat ng yun. Pero kung itong isang regalo na ito, kung wala ka, yung kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, ay walang kwenta lahat ng achievements mo and success in life. So, nais ko ma-encourage kayo na all you need in life is Jesus Christ alone. Na walang kahulugan yung buhay natin dito ngayon kung wala si Jesus Christ sa buhay natin. Kaya, let's live our lives na God created us for His glory. At dapat hindi natin ipagkait yung buhay natin sa Kanya. We should give glory to God through our way of living in all the aspects of our lives. Every day of our lives must give glory to God. At yun lang yung masasabi ko na ang pinakamahalagang bagay na magkaroon tayo sa buhay natin ay ang ating Panginoong Hesus. Walang meaning ang buhay kung wala si Hesus Kristo sa ating buhay. Alam ko, maraming salamat. Hopefully, I inspired you and I encourage you sa aking life testimony kahit na sa maikling oras. God bless you all. Thank you so much. Okay, ladies and gentlemen, si Kuya Santi po, once lost and is now found. Praise God.